Pagbating Alexiano, ito ang Filipino 2, ang pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina. At nais ko lang ipaalam sa inyo na ang lahat ng aralin na nakuha dito o na nandito sa ating video ay kinuha lamang sa libro ng pagbasa at pagsulat sa iba't ibang disiplina ni na Felisa Mortilla Recorba, Anita Arabeo Nasin, Dolores Sunga Tenawan at Jane Kibla Lartek. Okay? Ang mga aralin na nandito ay walang pinagkaiba sa nakasulat o nakalagay sa inyong mga learning packets. Mag-umpisa tayo. Unang kabanata, Batayang Kaalaman sa Wika. Ang kabanatang ito ay nagre-review sa kahulugan ng wika, sa mga katangian nito bilang medium sa pagkatuto ng mga mag-aaral at bilang medium din na gagamitin nila sa pagpapahayag ng sarili sa larangan ng pagsulat. Kinakailangang maunawaan ng mga mag-aaral sa Filipino ang kahalagahan ng wika sa kanilang paglalakbay tungo sa pagtuklas ng kaalaman sa mundo, na ang marami ay napapaloob sa mga aklat na nakasulat na. Dito binibigyang kahulugan, pinaghahambing at kinokontrast ang pagbasa at pagsulat ang dalawang kasanayan sa wika bilang mga kasanayang siyang dapat maunawaan at matutunan upang ang mga mag-aaral ay makasulat ng tunay na malikhaing gawa bago matapos ang semestre. Kahit na di gaanong binibigyang puwang ang pakikinig at pagbasa, binabanggit din ang mga ito rito sa kadahilanang sa natural na gamit ng wika. Ang apat na kasanayan, ang pagbasa, pagsulat, pakikinig, at pagsasalita ay laging magkatuwang at magkaagapay. Ang mga ito ay isa-isang mararanasan at makakamit ng mga mag-aaral at tunay na magkakaugnay para masabing ang taong mayroon nito ay lubos na naisaloob o na-internalisa ang wika. Layunin. Sa pagtatapos ng kabanata, ang mga mag-aaral ay inaasahang malaman ang kahulugan ng wika, pagbasa at pagsulat, at matukoy ang mga layunin ng pagbasa at pagsulat. Ang unang aralin na ating tatalakayin ay ang kahulugan ng wika. At ngayon, ating bigyang kahulugan ang salitang wika. Ang wika ay lipo ng arbitraryong mga tunog na sinasalita ng isang grupo ng mga tao. Sa pamamagitan ng wika, ang isang grupo ng mga taong pinagbibigis nito ay nagkakaunawaan at nagtutulungan. Datapwat napakaraming mga dialektong ginagamit dito sa ating bansa, katulad na lamang ng Ilonggo, Bisaya, at iba pang malalaking dialektong ginagamit dito sa atin. No? Meron din naman tayong isang dialekto o wika na ginagamit sa bansang ito. No? At ito ay tinatawag natin ang pambansang wika natin naman ay Filipino. Ating pakatandaan na ang wika ay may mga katangian. Unang-una sa lahat, ang wika ay isang kalipunan ng mga tunog. Ang tunog ay binibigkas ng tao na ginagamit ang kanyang boses. Ang tunog ay kumakatawan o sumisimbolo sa iba't ibang kahulugan ng isang bagay o konseptong tinutukoy ng mga ito. Ang mga tunog ay naririnig, hindi nakikita o nababasa. Uulitin ko, ang wika ay naririnig. No? Sapagkat ito ay kalipunan ng mga tunog. Ang mga alpabeto ginagamit natin o mga baybayin ay sadyang simbolo lamang. Kung kaya't kapag ginamit natin mag-isa, ang simbolo o alpabeto ay nagbibigay ng pagkalito sa mga mambabasa o sa mga mag-aaral. Kung kaya't ang tunay na wika ay naririnig lamang. Merong pagkakaiba ng mga alpabeto o mga salita na ating nababasa lamang na iba ang ating pagkaunawa. Hindi natin nakukuha ang tunay na mensahe nito sapagkat hindi nagagamit ang tunay na wika. No? Halimbawa na lamang ay itong nasa blackboard natin. Ito. Basahin. Blank na. Ano ito? Tayo o tayo, no? Ating pakatandaan ulit na kapag salita o nakikita o nababasa lamang natin
ang mga salita ay hindi ito tunay na wika sapagkat nagbibigay ito ng pagkalito sa mga mambabasa. No? Kung kaya't ulitin natin, ang wika ay kalipunan ng mga tunog. Ang pangalawa, ang wika ay arbitraryo. Ang ibig sabihin, ang wika o ang mga tunog ng iba't ibang wika sa mundo ay may kanya-kanyang katangian o sistema. At ipakatandaan na ang wika na ginagamit natin bilang simbolo ay ang alpabeto natin dito sa Pilipinas o ang ating baybayin. Ito ay kaiba sa ibang bansa tulad na lamang ng South Korea na tinatawag nilang Hangul, no? Sa Japan naman ay Nihongo. At ang sistema ng pagkasulat ng kanilang baybayin, ang kanilang alpabeto ay magkaiba katulad hindi parehas ng sa atin. Halimbawa, ang baybayin o alpabetong ginagamit natin ay hango sa American alphabet o sa Western na alpabeto. Hindi katulad sa Korea na magkaiba ang kanilang gamit, no? O di kaya naman sa Thailand na iba rin ang kanilang gamit, no? Halimbawa nito, ang simbolo na ito sa Thai ay letter N. O katulad naman ito. Ito ay letter M. Kaya sinabi natin na ang wika ay iba-iba o kanya-kanya ang katangian na ginagamit na sistema nito. Gayunpaman, pinagkakasuluan pa rin ng mga tao ng isang kultura ang sistema na ginagamit nila. Katulad na lamang dito sa atin sa Pilipinas, pinagkasunduan natin gamitin ang alpabetong Pilipino o baybayin sa pagbigay ng simbolo, no, sa ating wika o sa ating sinasalita. Pero pakatandaan pa rin natin na hindi pa rin iisa ang ginagamit natin kapag ito ay isinali natin sa iba't ibang dialekto sapagkat ang paggamit ng iba't ibang dialekto ay nanggaling sa iba't ibang kultura kung saan ang Pilipinas ay may iba't ibang kultura pa rin, no? At hindi pakatandaan na hindi lamang simbolo o sistema ang pinagkakasunduan kundi na rin ang meaning o ang kahulugan nito. Sapagkat magkaiba man ang sistema o ang paglagay ng simbolo, magkaparehas pa rin ang ibig sabihin o ang meaning ng isang salita. Halimbawa na lamang ng mga nakikita ninyo sa inyong harapan. Meron tayong halimbawa ng salita sa Tagalog, Kapampangan, Pangasinense, Aklanon o Waray, no? Ang salita ay baligtad sa Tagalog na ginagamit din natin sa Pilipino. Sa Tagalog ito ay baliktad, sa Kapampangan ibang paggamit o pinagkasunduan nilang sistema ng pagsulat nito o paglagay ng simbolo. Ito ay baliktad, sa Pangasinan ay baliktar, sa Aklanon ay baliskad at sa Waray ay balikan. No? Arbitraryo ang wika, magkakaiba depende sa pinagkasunduan ng isang lipod ng mga tao o ng isang kultura. Ngunit may mga pagkakataon din na hindi ang kahulugan, no? Hindi ang kahulugan ang napagkakasunduan ng isang kultura. Tulad na lamang ng wika natin kapag ang salita ay isinali natin sa iba't ibang dialekto, no? Kundi ang sistema ng o ang simbolo na binibigay natin sa salita, no? Meron tayong mga halimbawa dito, bulak. Magkapareha ang simbolo o alpabeto na binigay natin sa isang wika. Pero magkaiba ang kahulugan o ang meaning nito sa iba't ibang kultura sapagkat iba ang pinagkasunduan nito. Tulad na lamang ng bulak. Ayan nga. Bulak. Ano ba ang bulak sa Tagalog? Ang bulak sa Tagalog ay photon. Ano ba ang bulak sa Bisaya? Ang bulak sa Bisaya ay
Bulaklak. Tama. Ang langgam sa Tagalog ay magkaiba sa langgam sa Bisaya. Ang langgam sa Tagalog ay ano ba? Ant, no? Ito'y gumagapang sa lupa. Pero ang langgam naman sa Bisaya ay lumilipad, kaya magkaiba ang kahulugan nito. Ito naman, ang pangunahing halimbawa ay sensitibo, no? Ay isang salitang hindi naman masyadong ginagamit. Pero, iba ang kahulugan nito sa Tagalog at sa Bisaya. Ito ay salitang libog. Ano bang libog sa Tagalog? Ano ba ang libog sa Bisaya? Sa Tagalog, ang libog ay isang sexual na pagkaakit sa kapareho o pagkaibang kasarian. Habang ang libog naman sa Bisaya ay pagkalito, no? Kung kaya't kapag naririnig ninyo ang mga salitang ito na ginagamit ng ibang kultura o ng ibang dialekto, iba ang papasok o iba ang kahulugan na papasok sa inyong isipan. Ang wika ay arbitraryo hindi lamang sa sistema ginagamit ito, kundi na rin sa kahulugan na nabibigay sa atin o naiisip natin sa isang wika. Ang pangatlo ay ang wika ay medium ng ugnayan. Sa pamamagitan ng wika, ang mga tao o grupo ng mga tao ay matiwasay na nagkakasama sa isang lugar at nagkakaunawaan, kung kaya't ang wika ay isang nagbubuklod ng mga tao. Ibig sabihin lamang ng pangatlong katangian ng wika ay datapwat magkaiba ang pinagkasunduan ng isang kultura o ng lipo ng mga tao sa kabilang grupo ng mga tao ng isang kultura, nabibigyan pa rin ng pagkakataon ang grupo, no, na magkaunawaan o mabigyang linaw ang kanilang sinasalita sa kanilang grupo lamang. Kung kaya't ito ay nagbibigay ng ugnayan, no? Kung atin namang ikukumpara ang pagkakaroon ng ugnayan sa kabila, magkakaroon tayo ng pagkalito, no? Sapagkat sinabi ko nga sa inyo kanina sa pangalawang katangian ng wika na ang wika ay arbitraryo. Ibig sabihin lamang ng pangatlo ay ito ay nagbubuklod ng mga tao sa isang grupo o sa isang kultura lamang. Ang susunod na tatalakayin natin ay ang papel ng wika sa pagkatuto. Ang pagkatuto ng mga mag-aaral ay hindi kailangan sa paaralan lamang mangyari. Karanasan ng tao ang pinagmulan ng lahat ng kanyang kaalaman. Kung kaya't masasabi natin na ang pagkatuto ng isang mag-aaral ng wika, no, ay hindi galing sa paaralan kundi sa kanyang tahanan. Importante na matutunan natin ang wika sapagkat ito ang ginagamit nating daan sa pakikipagtalastasan o pakikipagkomunikasyon sa ating mag-aaral o sa ating kaklase o di kaya sa ating guro. Kailangan natin ang pakikipagtalastasan sapagkat ito ay nagbibigay ng mensahe, no? Maayos at malinaw na mensahe. Wika sa pakikipagkomunikasyon. Yan ang papel ng wika sa pagkatuto, no? Ang nagbibigay ng mensahe ay ang tagasulat o ang tagapagsalita, at ang kumukuha naman o ang tagatanggap ng mensahe ay maaaring ang tagapakinig o ang bumabasa. Tulad nga ng sabi ko kanina, ang pagkatuto ng wika ay nagmula sa tahanan. Ito ay nagsisimula sa pakikinig sa mga tao sa kanyang paligid, mula sa sinasabi ng mga tao sa tahanan o di naman kaya ay sa pamayanan o sa simbahan hanggang sa
paaralan. Ito ay nadadala ang ideya o ang kalaman na nakukuha sa pakikinig mula sa bahay ay nadadala natin hanggang sa paaralan. Sa pagsasalita naman at sa pakikisalamuhan ng tao sa kanyang kapwa, maaaring may mali pananaw siyang matutunan kapag narinig niya ang isang salita na hindi angkop sa kanilang kultura. Kapag ito ay kanyang narinig, maaaring niya itong ituwid at malaman kung anong kahulugan nito sa iba pang kultura. Kung kaya't mabisa ang pagsasalita sa pagkatuto ng wika. Sa pagbabasa naman, lalong lumalawak ang mga kaalaman ng tao sa mga bagay-bagay na natutunan niya. Ang nakasulat na teksto ay naglalaman ng lahat ng mga larangan ng buhay at karunungan, hindi lamang sa grupo ng mga tao sa kultura na kanyang kinalakhan, kundi na rin sa iba pang kultura na kung saan magkaiba ang paggamit ng wika at paglapat ng mga simbolo o teksto dito. Sa proseso naman ng pagsulat, na pag-iisipan at naaanalisa ng tao ang mga nais sabihin, ang pangkalahatang kaisipan at ang mga kaugnayan dito nilalapat ng mag-aaral o ng mambabasa ang kanyang natutunan sa pakikinig, sa pagsasalita at sa pagbasa, no? At ito ilalapat na niya sa kanyang sariling natutunan at ito isusulat niya. Kung kaya't ang pagsulat, no, sa pagkatuto ng wika ay kinakailangan o nangangailangan ng kritikong pag-iisip at pag-aanalisa. Ang pinakamahalagang medium ay ang apat na mga gawaing nabanggit: ang pakikinig, pagsasalita, pagbasa at pagsulat ay sa mismo ang tinatawag nating wika. Sapagkat ito ang ginagamit natin upang matuto tayo ng lubos sa wika na ating ginagamit. No? Kung wala ang wika, walang malalaman ang tao.